Sus Mariosep, eto ka na pala. Buti naabutan mo ako, kakatapos lang ng taping ko, girl. So, eto na nga, episode 4! Dito sa first ever hosting challenge in Drag Race Philippines. And for this Maxi Challenge, all of you will be hosting a show. Nung sinabi ni Mama Pao na ang Maxi Challenge namin ngayon hosting, na-excite ang lola mo. Dahil baluarte ko yon. Professional host. Even before mag-drag ako, nag-host na ako ng mga corporate show. Sabi ko, in the bag it is. Good thing si Mix katabi ko, which I really hoped to be my partner in this because Mix also is a good host, di ba? Kapito ko dalawa ni Mix dahil parang, hosting ito. Professional host si Mix, nag-host siya ng podcast, ng viewing party, di ba? Tsaka matatas mag-English. First with Tita and Becky. Please Momshi. welcome Momshi Melay Cantiveros Francisco. Hi, Momshi. Na-excite ako kasi parang sabi ko, masayang kausap to, madaldal to, masaya, hindi bababa ang energy, it will be a very entertaining interview. Nagkamali na naman ako. Nung yumaman kayo at nagkaroon kayo ng pagkakataong bumili ng designer bag, bumili kayo ng designer bag? Hindi talaga ako bumili sa sarili ko. Bakit niyo ako pinipilit dito na bumili? Ay, dyan na. Ito na yung inaasa-asahan namin ni Megan sa pinagandaan namin. Hindi siya susunod sa kung ano yung flow. Hindi pala siya ganun kadali, pag nag-host ka ng someone who's fiery, exciting. The rest of you are all safe. You can now untuck in the workroom. So nag-antak na kami, nagkikwentuhan na kami sa antak. Akala namin, nung hindi pa sila dumarating, magtatap si Mix. Akala namin magtatap siya. Aba, nung in-announce siya yung bottom, doon ako kinabahan lalo kasi parang, oh my God. Yung original kong expectation sa sarili ko o sa grupo namin, hindi nag-materialize. Hindi ako nahihiya sa girls, nahihiya ako sa sarili ko. Kasi parang ang taas-taas nung pedestal na nilagay ko sa sarili ko Dapat kung ano yung performance ko doon, nakita ng mga judges na, alam mo, deserve ka, ikaw nga ang host. Host ka nga, gamay na gamay mo, pero hindi ka nanalo. Safe ka lang, parang may hiya. Andun na naman yung negative side ko na nagsasalita na parang, ano na naman ginawa mo? Wala ka talaga magawang matino. Parang ganon. Hindi ka mananalo kahit anong gawin mo. Hanggang second place ka lang talaga, third place ka lang. Hanggang dun lang kahit na gaano mo ibigay ang lahat. Anything that is not excellent is mediocre for me. Ang hard ko din kasi sa sarili ko I think one of them asked me, Tita, kamusta ka? Sabi ko, eto na ako. Parang masakit tanggapin na hindi ako nanalo sa isang bagay na dapat, sa isang bagay na kilala ako for. Sabi niya, Tita, tandaan mo lang, ikaw nagsabi sa akin ito, ako pa doon nagsabi sa kanya, mag-enjoy ka muna, enjoyin mo lang. Enjoyin mo lang yung journey. I think, yun yung natutunan ko, na parang, if you want to excel, you are not going to excel all the time. Especially if you expect to excel at something, tapos hindi nangyari. Kasi it feels like, it's a feeling of failure. It's a feeling of I didn't meet my vision of myself. Hindi ko na-achieve yung goals ko. Simply. If I don't go through that heartache or that failure, hindi ako magsasucceed. Wala akong matututunan na bago. The pain, the heartaches, the failures, so always be part of it. It's what you do with it that matters.